Sino maglilid ng opening prayer? Ate, ano ulit, Lucas? Marcos chapter 5 verse 21 to 43. 21 to 43? Ang dami pala. Baho. Inamoy mo paano eh. Hindi. Game na. Lamay ko na mag-lead ng prayer. Okay. Wrinkles. Sa Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Nag-sign of the cross na kayo? Ako. Ay, balito ko sa gilid ko. Okay. Lulhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kaparan sa unang-unang ngayon, magpakailad pa man, magpasawalang hanggan siya nawa. Lord Jesus, Banal Espiritu Santo, Diyos na buhay, maraming salamat, Panginoon, sa mga blessing na binibigay niyo sa amin. Salamat, Panginoon, sa lahat ng binibigay niyo, kalakasan ng aming pangangatawan, Panginoon. Sa pagpapagaling sa mga sakit namin, Panginoon, kiniklaim ko na po, Panginoon. Titinatas dinadalangin ko po na gabayin niyo po kami sa aming pagbabible ngayong gabi na ito. Nawa maunawaan po namin, kayo pong tumayo sa kalagitnaan namin. Pinupuri ka namin, Panginoon. Nawa maunawaan namin na tituro niya sa amin kung ano pong gusto niyong iparating sa amin. Titinatas dinadalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, babasahin natin ngayon ay Marcos chapter 5 verse 21 to 43. Pakibasa. Ang anak ni Jairo at ang babaeng tinutubo. Game na. Si Jesus ay sumakay sa bangka at bumalik sa kabilang ibayo. Nasa baybayin pa lamang siya ng nawa ay dinungog na siya ng napakaraming tao. Naroon din ang isang tagapagmahala ng sinagoga na ang pangalan ay Jairo. Pagkakita kay Jesus, siya ay lumuhod sa paanan nito at nagmakaawa. Nag-aagaw buhay po ang anak kong dalagita. Maawa po kayo. Sumama kayo sa akin at ipagtanong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya ay umaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus, ngunit sumunod din sa kanya ang napakaraming tao. Kaya halos maiipit na siya. Kasama rin doon ang isang babaeng 12 taon ng dinudugo. Hirap na siya sa sakit na iyon. At marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian kapag gagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip lalo, In Jesus' name. lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Balitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo ang damit nito, sapagkat inisip niyang mahipo ko lang ang kanyang damit. Gagaling na ako. Gagaling lang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman na magaling na siya. Naramdaman agad ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kahit pumaling siya sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa aking damit?" Sumagot ang kanyang mga alagad, "Nakikita po ninyong napakaraming nagsisiksikan sa paligid ninyo. Bakit ba ninyo tinatanong kung sino ang humipo sa damit ninyo?" Subalit lumilingon-lingon si Jesus upang tignan kung sino ang humipo sa damit niya. Palibhasa ay alam ng babae ang nangyari. Siya ay nanginginig sa takot lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng inyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kaloob."
kalooban, ikaw ay magaling na. Habang nagsasalita pa si Jesus, may ilang taong dumating mula sa bahay. May ilang taong dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang inyong anak. Huwag po ninyong abalahin ang puno. Sabi nila. Ngunit nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, huwag kang matakot. Nanampalataya ka lamang. At hindi pinayagan ni Jesus sumama sa kanya ang mga tao maliban kina Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ni Jairo, nakita ni Jesus na nagkakagulo ang mga tao. May mga nagiiyakan at nalakan ng hoy. Pagpasok niya sa kanya ay kanyang sinabi, bakit nagkakagulo at nag-iiyaka? Siya ay natutulog lamang. Dahil sa sinabi niya, pinagtawanan siya ng mga tao. Subalit pinalabas niya ang lahat maliban sa tatlong alagad at sa mga magulang ng bata. At pumasok sila sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata at sinabi, talit hako. Nang ibig sabihin ay, ineng, bumangon ka. Noon di bumangon ang bata at tumakan, at labis na namangha ang lahat. Ang batang ito ay 12 taong gulang na. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag nilang sasabihin kanino man ang nangyari. Pagkatapos, iniutos niyang bigyan ng makakain ng bata. Ang salita ng Diyos, Salamat sa Diyos. Salamat. Anong masasabi mo, Banban? Kung nakinig ka. Kailangan na iba nakikinig habang Sabi ng umiiyak na tao, natutulog yung bata. Tapos, kahit anong sabihin mo, tama yan. Basta't nandun sa binasa. Umiiyak yung mga tao. Patay na daw yung bata. Ikaw, ate, anong masasabi mo sa binasa? Natutulog lamang. Sabi niya natutulog lang. Sobrang lakas ng pananampalataya nila kay Jesus. Yung bata. Pananampalataya. Sabi doon. Ang kapangyarihan ng pananampalataya. Pananampalataya, no? Anong napansin nyo? Anong napansin nyo dun sa kay Jairo? Jairo. Diba yan yung parang like, kung tama ata yung pagkain ko kanina, yan yung anak ng tao. Isa siyang Babaeng, ama ng ama ng babaeng binudugo. Tama ba? Mali. Yung iba yung dinulugo, iba yung si Jairo, may anak siya, di ba? Yung anak niya is may sakit, nag-aagaw buhay na. So, pag binabasa mo, ipinapasok mo sa isip mo yung nangyayari. No? So, yun nga. Si Jairo ay isang ama na inilapit niya yung kanyang anak dahil nabalitaan niya dadating si Jesus. So, pinuntahan niya, naglumuhod siya sa harapan ni Jesus at humingi ng saklolot, humingi ng tulong na nag-aagaw buhay ang anak ko. Samahan niyo po ako sa bahay. Pinilit niya, sinabi niya na yung pananampalataya niya na pagalingin yung anak niya. No? Tapos habang papunta sila dun sa bahay ni Jairo, may humawak na isang babae sa damit niya. So, ang isip ng babae, mahawakan ko lang ang kanyang damit, ay gagaling na ako. So, kiniklaim niya na, no? Kiniklaim niya na sa sarili niya na maggagaling siya pag nahawakan man lang yung damit ni Jesus. No? Pero kasi nga, lumabas yung kapangyarihan ni Jesus, naramdaman niya na may humawak dun sa damit niya o sa damit niya, kaya lumabas yung kapangyarihan at gumaling nga yung babae. No? Tapos, nang napansin niyo sa babae, hindi nagtanong siya, sinong humawak ng damit ko? Sabi ng mga alagad, sa dami po ng tao dito, hindi po natin alam na kung sino ang mahawak sa damit ko. Then, yung humawak sa damit niya is
nagtaas ng kamay. Hindi siya nagsinungaling. Tinaas niya yung kamay niya para malaman ni Jesus na siya yung humawak, no? Naging tapat siya. So, sabi ni Jesus, alam naman ni Jesus kung sino yon. Kahit maraming tao pa dyan, alam niya kung sino yung humawak sa damit niya. So, sabi niya, sa pananampalataya mo, pinagaling ka na ng Panginoon. So, ganun ka-powerful yung si Jesus, no? Sa ginagawa sa pananampalataya. So, yung pananampalataya, pananalig. Dito naman, mas makukuha natin yung pananampalataya ng isang ama, no? Si Jairo na talagang pinuntahan niya pa si Jesus para matulungan o mapagaling ang kanyang anak, no? Do pagdating nila, patay na daw yung anak niya. Kaya iyakan na ng iyakan dun sa bahay nila. Makinig kayo. Makinig kayo, makinig. No? Yung pananampalataya natin is dapat kiniklaim na natin. Nagagaling tayo sa pangalan ni Jesus. No? Yung pa lang, gumagaling na tayo. Kasi kung tayo ay aasa lang din, nandiyan yung mga gamot, pero hihingin natin sa banal na spirito yung paniniwala natin, pananampalataya natin na papagalingin tayo ng Panginoon kahit ano pang sakit yan. No? Kahit hindi natin siya nakikita, kahit hindi natin siya nakikita, wala tayong kumbaga dito lang tayo umaasa sa Bible kung ano yung nangyari doon, 'di ba? Kinukuwento sa pananampalataya nila. So tayo bilang tao, bilang Kristiyano at alam natin na totoo yung mga nangyari doon. So tayo ay manalig din. No? Manalig din tayo na gagaling din tayo. No? Katulad ng pananampalataya ng Ama. 'Di ba? Dahil nakita ni Jesus yung pananampalataya ng Ama na yung pananampalataya natin, no, yung faith natin kay Lord. If kung ano yung nasa puso mo, sasabihin mo talaga, tulad nung nagsalita, kasi wala kang talo pag nagsalita ka ng totoo. Kasi unang-una, hindi mo pinipilit yung sarili mo. Di ba? So, yun nga, yung pananampalataya nung daddy niya, yung ama niya na pagilingin yung anak niya. Pinunta niya talaga si Jesus kahit malayo, nasa bahay niya. Pero pagdating doon, patay na yung bata. Umiiyak na sila. After nun, sabi nung ni Jesus, buhay siya, natutulog lang siya. Kasi, kahit imposible, kaya niyang maging posible. Kasi nakita niya yung pananampalataya nung tatay na pinuntahan pa ako, nagsumakit yung ama niya na pumunta dito para maibigay yung kagalingan ng anak. Si Jairo yung anak, si Jairo yung tatay ng batang namamatay. Yes, na binuhay ni Jesus. Yeah? So, ganun siya, anak. Ganun yung faith. Kahit tulad ko, si Banban, si Banban nung nawala ng hininga, no, dahil yung faith ko kay Mama Mary noon, nung bagong hiningi ko talaga, no, si Banban talagang nabuhay na lang siya. Siguro mga ilang seconds na rin siya walang hininga. Nakababa ng ganun yung tiyan niya, no? So, meron talagang part ng magulang na malakas ang pananampalataya or malakas ang pag nagdasal kaming mga magulang para sa anak namin, is ginagrant ni Lord yon, no? Inaano niya yon, na binibigay niya kasi nakikita niya yung pananampalataya namin bilang mga magulang na hinihingi namin na maging mabuti, mas gumanda ang buhay ng mga anak namin or mabuhay pa ang mga anak namin. Tulad ni Jairo, tingnan mo, nangyari, di ba? Ganon din. Ganon yung paniniwala natin, no? Dapat yung faith natin kay Lord is hindi magbabago yon. At lagi tayong grateful. Sasabihin natin laging magpasalamat sa Kanya, no? Kasi siya ang nagbibigay halos lahat ng pangangailangan natin talaga. Tulad nun, patay na yung bata, binuhay niya para dun sa
sa daddy niya, no, na nampalataya na buhayin yung anak o pagalingin yung anak niya. Na naghihingalo na siya nung umalis siya, pero nung dumating patay na, no? Pero yung mga tao na hindi naniniwala, pinagtawanan pa. Madali kasing mag-judge ng tao. Ang tao madaling mag-judge. Sabi niya, patay na siya. Pero sabi niya, natutulog lang. Pinagtawanan si Jesus. No? Pero nabuhay yung bata. Dahil sa pananampalataya ng ama. Ganun ka-powerful si Lord. Walang hindi kayang gawin. Kahit gaano pa kasadlak yung mga pagkakataon na problema dumating, talagang mag-grow. O sige na, babay na, baka tapos na sila. Sinong magko-closing prayer? Ako, yung bro, after 2 minutes, what did you guys tell me? Closing Gusto prayer namin na. sa kanya. Wala. Nothing. Sino na magko-closing prayer? First, ako na. Amen. Lord, maraming salamat po sa mga blessing na binigay niyo po ngayong araw na ito. Na po ay hindi po ako pababayaan ng pamilya ko at ano po sa ginawa po namin masama ngayong maghapon ngayong araw na ito. Sa po ay huwag yung pababayaan ng pamilya ko at sila po ay gabayan niyo po sa araw-araw na ginagawa. At Lord, na po ay Pagalingin niyo po kami, may mahal. lahat na may sakit. Amen. Lahat na may sakit. Tiniklaim po namin yan, Amen. Lord. Amen. Okay na, maging